Una sa lahat, kapag ka po ikaw ay gumawa po ng will and testament, dalawang klase po yan. Yung tinatawag na holographic will. Yung holographic will, entirely signed, dated, and written by the testator himself. So, kinakailangan sulat kamay niya lahat. Dapat may date yan, dapat may pirma niya. Ngayon, pwede rin tinatawag na notarial will. Yung notarial will, hindi niya sulat kamay yan, tinype yan, pero may tatlong witnesses at yan ay ninonotaryo sa harap ng isang abogado. Ngayon, hindi po porkit nag-execute ng will, ibig sabihin susundin agad yung nakasulat sa will. Ipoprobate pa yan. Ano ibig sabihin na ipoprobate? Daraan ka sa korte para ipakita na genuine yung dokumento na yan at no-comply siya sa requirements ng isang holographic or isang tinatawag natin na notarial will. Kailan nagpo-probate? Yung taong gumawa ng will, habang nabubuhay siya, pwede niya nang i-probate yan sa korte. Which I think is better kasi dahil buhay siya, mas mapapatunayan niya na siya talaga ang gumawa noon. Pero kung namatay na siya, pwede pa rin ipaprobate yan ng mga heirs na maiiwan. So, importante ang probate. Kung wala pong probate, hindi po pwedeng maging basehan ng paghahatian yung testamento. Kasi kung talagang nag-decide kayo, hindi kayo magpo-probate, hindi po pwede dahil it's a requirement. Ngayon, pre-novate ngayon, lumalabas hindi genuine dahil pineki ang pirma. O kaya genuine ang pirma pero hindi nag-comply sa requirements ng holographic or notarial will. Halimbawa, sa notarial will, dapat 3 ang testigo. Ito, isa lang ang testigo. Pagkatapos yung testigo, hindi niya pa masabi kung talagang nakita niyang pinirmahan. Halimbawa ng testator. So, hindi nag-comply sa requirements. So, kung mangyayari yan, mapapawalang bisa yung will dahil lumalabas na hindi siya genuine or at the very least, hindi nag-comply sa requirements. If that happens, ihahati na po yung mga ari-ari ang naiwan by operation of law. Pag sinabi natin by operation of law, may sariling computation ang civil code. So, yan ang susundin natin.